they just didn't want to get into this fray, so they decided that they didn't want their names revealed. Okay, yes, Mr. Oñate, pero parang nalilito ako dahil biglang nag-atrasa nung hiningi na yung resibo. At naman nagkaganon. Hindi naman kami interesado sa kanilang kinikita, hindi naman kami nakikialam sa negosyo nila. Aalamin lang natin kung sino yung mga donor. Bagay na kailangan ipagmalaki, hindi naman ikahihiya. So, you are saying, therefore, since they all opted out, kayo na lang ang sumagot. Tama po ba yun? Kasi nakakalito to dahil, strictly speaking, you cannot really invoke the right of other people, no? Dapat sila mag-invoke ng security and privacy concerns nila. Pero palibasa, hindi nga sila nagpapakita, wala kayong pangalan, hindi natin makumpleto yung diskusyon. Yes, because I think they know that they will be required to pay the BIR and all that, because some of the people, But some of these contributors, they have actually contributed also to other. yes, you were saying that they've actually been contributing to other political efforts. Sanay na sila sa politika. And they were bakit biglaan sila never nagtatanong? required to go to the BIR to pay donor's tax. Tagal na po yung donor's tax. Laki-laki nga dati, 20%. Liniitan na nga namin sa 10. Kaya nagtataka ako, Madam bakit Chair. nagulatan? Madam Chair, if I may, please don't worry, this does not end here. We are still continuously, Mr. Oñate is still continuously trying to talk to these people, but unfortunately, the time is limited. But mahaba pa naman yung panahon, and please allow Mr. Oñate more time to speak with these people, and maybe later on, they will have enough courage to mention their names and perhaps even appear in the investigation. Thank you, Madam Chair. Thank you, but in the meantime, Mr. Oñate has paid for their share. So binuunan ninyo yung 55 million, sinagot na lang ninyo in the meantime. So, eto nga, hinihingi rin natin, narito na yung BIR, si Attorney Tibaya ng BIR, na hinihingan ni Senator Binay at ng Chair nung proof of payment ng donor's tax at iba pang dokumento na kinakailangan sa kada donasyon. Madam Chair, siguro maganda din malaman sa kay Attorney Tibayan, ano ba yung proseso dun sa pagbabayad ng donor's tax? For example, itong transaction na to nangyari, January ba to? Or January, no? Yung placement ng ad? Or December? Kailan ba dapat nagbabayad ng donor's tax? Within a month after or 3 months after ba? And how much do they need to pay? Good morning po, Madam Chair. So pag donor's tax po, 30 days po yan. Tapos 6% po. Unfortunately, Madam Chair, yung sa request nyo po kasi, the donor's tax, it's tax on the donation due on the donor. So sa system po namin, we try to extract the information na hinihingi po. Unfortunately, ma'am, pag hindi namin alam yung donor, hindi rin po namin mahanap yung info. Kasi Question. Katulad Hindi ba nito- kailangan rin ninyo ng resibo o invoice or ipapakita na nag-donate? may donor's tax return lang po kasi voluntary payment po tayo. So pag final po yun with the amount. Yun na nga, kasi hindi pa rin nagpapakita ng resibong maayos eh. And then, Madam Chair, kasi di ba nangyari nga, kailan ho nakolekta itong 27 million, Mr. Oñate? Kailan ho sila nag-donate? These were contributions by our supporters. Kailan po? Kailan ho kayo nakatanggap ng actual cash from them? The past 3 weeks before we launched the People's Initiative Movement. Anong month? Or baka si Attorney Avisado can answer. Ma'am, we launched the TV ad January 2. So we presume it was January. We started it January 2. So it was first week of January, so 3 weeks prior to first week So of January. technically, anong treatment ng BIR ngayon? Supposed to be January nag-donate. So dapat February magbabayad na sila, 30 days di ba? po. Yes po. 30 days after. Pero ngayon kasi parang binabawi na. So, si Mr. Oñate na lang yung kailangan magbayad ng donor's tax.
When you say binawi po, parang... Oo, kasi nalilito ako dito. Kasi kung isang buwan, lampas na ng 30 days yung February 8, hindi po ba? Kasi December pa yun inilunsad. So, kung December pa yun, February 8 inatras, lampas na po tayo ng isang buwan. So, labag na tayo dun sa 30-day deadline. Yeah. Kahit binayaran pa ng iba at withdraw. Madam 30 Chair. days po yung... Yes po. So, Mr. Oñate, handa po ba kayong bayaran yung donor's tax ng buong 55 million pesos na yan? Well, you know, I just want the committee to know that I have been a political operator for the past 30 plus years. Mr. And, Oñate, yeah, wag na yeah, po yeah. natin I will come to that. I will come to that. tatakayin Let me yung 30 explain. years. Let me No, explain, Mr. Oñate, do So- not please so argue what I'm with the members of the committee. Ang tinatanong ko lang po, kasi sabi kanina ni Attorney Abisado, no, you are requesting for more time. Actually po, nabigyan na po kayo ng 2 linggo kalahating buwan nitong komite para humingi ng simpleng mga impormasyon. Ngayon, we are giving you the benefit of the doubt na totoong sinasabi ninyo na ibinayad nyo na lang yung kalahati ng 55 million pesos. Gusto ko pang That is sundin, correct. excuse me Mr. Oñate, gusto pong sundin, Madam Chair, yung line of questioning ni Senator Nancy. So kung yung tax due 1 month later ay ngayon sinasalo nyo na lahat, handa po ba kayong bayaran yung buong donor's tax ng 55 million pesos at the rate of 6%? Madam Chair, if I may, that is a legal question and No, with Madam a- Chair. And I was asking Mr. Oñate, not the good attorney. Yeah, It is ma'am. not a legal question po. It is a matter of fact. Facts po yung tinatanong ng komite. Yun. Iniiba-iba nyo yung mga sequence of events or yung events na nag-transpire. We are giving you the benefit of the doubt. Tinatanong ko lang po, a non-legal question, kung handa si Mr. Oñate, bayaran ang 6% donor's tax of 55 million pesos dun sa ad na iyan, Madam Yes, ma'am. Chair. Yes, ma'am. If, before he can answer, may we ask also, with all due respect to the BIR official, if the contribution was returned, is there still a taxable transaction? If there is, then Mr. Oñate will pay for it. But if there's none, baka wala na rin po. Thank you, Madam Chair. Actually, question lang ha. Kasi di ba on record, it's your law office who's the client of the network. Tama po ba? Kasi kayo yung nag-place ng ad Yes, ma'am. We So place the ad. technically, the burden to pay BIR is also with your law office. Tama ba, BIR? It depends po kung anong tax ang babayaran. Since donation po siya, donor, dapat Eh, si donor po yung nagbayad po ng... Actually, magulo nga yung transaction Kasi parang nakakuha ng pera si Mr. Oñate, binigay niya sa law office. Hindi, binigay daw in cash. If I'm correct, kaya ako nalilito sa narration of events, Senator Binay, nung una tayo nagtagpo, ang sabi sa hearing, dinala yung 55 million ni Mr. Oñate kay Greg Garcia. Diretso. Wala pang abogado nun. Kaya lang hindi mabuo ng pirma at ni Mr. Oñate yung documentary requirements. Kaya ang Ghana Law Office ang siyang nagpirma at nagbigay ng documentary requirements. Tama po ba yun? That's according to the transcript, Attorney Abisado. Madam Chair. I would assume yung OR ng network, nakapangalan po sa law office. Yes, Madam Chair. What happened was we engaged the services of Mr. Greg Garcia. He is an advertising guru. If you want to sell a product, we have a campaign. We engaged him. And then, kami ho yung client ni Mr. Yes, pero Garcia. Attorney Abisado, pinag-uusapan lang ho natin yung dokumento. You submit it to the committee, a billing statement. Yes, ma'am. Kayo yung client Yes po. Wala naman ho nakasulat na Greg Garcia dito. And Yes I would po. assume you signed the contract with the networks. Tama po ba? Yes po. And then, di sa inyo ho nga yung OR. So, Yes, ma'am. Ang sinasabi lang ho namin, when we received the billing, we forwarded it to Mr. Oñate, and it was Mr. Oñate who paid it in cash. As he testified during the last hearing, he paid it in cash to Mr. Greg Garcia. And I'm sure Mr. Greg Garcia will also confirm that, Madam Chair. Thank you. Yes, babalikan ko lang yung BIR. Dahil kasi, yung date ng billing statement, December 29. So yung 30 days, dapat katapusan ng January, hindi po ba? Kung ganon, yung pag-atras ng mga donor nung February 8, huli na. Due yung
donors tax as early as February, hindi po, as early as January, di ba? Depende po actually sa intention eh. Kasi po ang pwede rin pong possible na nangyari is nag-donate and then pag return po ang term kasi, pag ni-return, way after, parang lumalabas, nag-donate back. So pwede rin pong Kahit lampas pag na yung in-accept na po kasi kahit ng una. lampas na yung 30-day period, Opo, in-accept po ba yung donation initially? May in-accept, acceptance binayad po. na sa iba eh. So, Binayad na nga sa TV eh. yes po. So may donation na po Nag-hearing yun. na nga sila eh. Yes, opo. So, kung Ang may- BIR lang ang hindi sinabihan. Opo, nag-donation na po. Meron na pong, perfected na yung contract, okay na. At may bayaran na po yung donor's tax doon within 30 days. Ngayon, yung intention na ibalik, parang lumalabas, they donated it back. That's right. So, So parang ano nangyari? may donor's tax po ulit Dalawang yun. donation. Ikalawang donor's tax na to. Opo, kasi in-accept po nila eh. Tapos, 6%, tapos may ikalawang 6%, may penalties pa kasi late payment. yes po. Tanggap po ba ninyo yon? We disagree po, but we respect the opinion of the good official from the BIR. If there are, like what we said, if there are taxable consequences, I'm sure Mr. Oñate is very much willing to settle and pay for it. Thank you. Madam Chair? Yes, Senator gusto ko lang Villa. po tanungin yung taga-COMELEC. Kasi di ba tayo, as a candidate, we file SOSE. Pagdating ho ba dun sa People's Initiative, merong ganitong requirement na kailangan isubmit ng mga proponents Wala ng pa eh. People's Wala po, Initiative? Wala pang rules Madam eh. Chair, and that's the reason why we are reviewing the IRR. If that is the case, maaaring maisama rin po na provision po yan. I highly recommend Chairman Garcia na siguro dapat in the interest of transparency, 'di ba? Na meron ding ganitong requirement pagdating sa People's Initiative. Yes, Madam Chair. In fact, but the first issue that we will have to resolve is whether the IRR is valid or not. Because if there is really no enabling law, then there is no IRR, so to speak. So that we will have to come to other issues Naku. after the first issue. Nako, Chair Garcia, narinig naman natin lahat ng legal luminaries, paulit-ulit sinasabi, inadequate yung batas, mas lalo pa yung COMELEC resolution. Madam Chair. Yes, Chairman Garcia lang po. Madam Chair, that will be one of the issues to be resolved by our panel created for the purpose of reviewing the supposedly IRR for Republic Act 6735. Yes, I think Santiago very clearly prevails. Its dispositive portion is the rule and not the obiter. Hence, we should really go back to the legislature and produce a more comprehensive law, including the concerns of Senator Binay and Senator Ontiveros. Yes, Senator Risa, please. Gamanak, Madam Chair, I'd like to follow up on the line of questioning opened by the Chair. At pati po yung pagbanggit ni Chair Garcia nung mga rules na yan, yung panel na iyan, and related, actually, larger issues. Chair Garcia, we've talked about the case of Santiago versus COMELEC at length, in which the court ruled that RA 6735 was inadequate as an enabling law for People's Initiative. That same year, 1997 also, the court issued a resolution in the case of Pirma versus COMELEC. That case arose because Pirma filed a petition for People's Initiative. But COMELEC, following the clear ruling in Santiago, dismissed the petition of Pirma. Ibig sabihin po, naintindihan at tinatanggap ng COMELEC ang kahulugan ng Santiago ruling. The case of Lambino naman po in 2006 arose because COMELEC, again, denied the petition for People's Initiative, quote, for lack of an enabling law governing initiative petitions to amend the Constitution, close quote. And the COMELEC itself cited Santiago. Clearly, in the past, COMELEC had an institutional history of respecting the Supreme Court and upholding the Santiago ruling. Narinig natin mismo, gaya ng nabanggit ni Chair, mismong sina Justice Carpio at Justice Ascuna, iba man ang opinyon nila sa sufficiency
ng 6735, wala pong question. Walang question sa mismong desisyon ng Korte Suprema. Walang enabling law. At dahil dito, walang jurisdiction. Sinabi na mismo ng COMELEC noon, walang jurisdiction ang COMELEC sa PI. Pero, noong 2020, biglang nag-issue ang COMELEC ng sarili niyang rules, yung rules na binanggit po ng Chair. So, I am curious, Madam Chair, about what happened in 2020. Would you know, Chair Garcia, what prompted that turnaround in COMELEC's interpretation of Santiago and the issuance of Resolution number 10650? Madam Chair, with all due respect, wala rin pong alam ang inyong lingkod kung ano nangyari noong 2020. But before the PIRMA petition, before the Santiago versus COMELEC case, there was this COMELEC resolution number 2300. Yun po yung implementing rules and regulation in relation to 6735. But however, hindi po yun na-resolve ng ating kagalang-galang na Korte Suprema. Here comes now COMELEC Resolution 7796. After po yun ng Santiago case. And then, after po ng COMELEC Resolution 7796, nagkaroon nga po ng COMELEC Resolution 10650, which was actually the resolution that we, in the meantime, suspended the implementation of. Doon po sa dalawang cases na yun po, Madam Chair, Your Honors, yung sa unang kaso ng Santiago versus COMELEC, there was a petition filed. But which petition, according to the Supreme Court, should be dismissed simply because there is no enabling law, Republic Act 6735. That's correct, Mr. Chair. Mr. Chair, with all due respect, wag na natin pagpilitan na ayos yung batas at ayos yung resolution ng COMELEC. Pagkat ang liwa-liwanag, yung Santiago pa rin ang prevailing, but ayaw natin sumunod doon. Ganun lang kasimple yon. In no way does Lambino amend or repeal ang nangyari doon sa Santiago. Bakit pinagpipilitan na COMELEC na meron kayong karapatan at kapangyarihan magsariling sikap at gumawa ng batas? Hindi naman po pwede yun. You have the breadth and majesty of a constitutional commission's rule-making power, but you do not have legislative power. We fully agree, Madam Chair, and that's the reason why we suspended the implementation of 10650 because of the issue as to whether 10650 is really or was issued in 2020 in accordance with our rulemaking power, in accordance with an enabling law, which So, apparently... as we speak today, Mr. Chairman, yung resolution 10650, susundan ba ninyo o wala na yan? Well, in the meantime, Your Honor, it's subject to the review of our panel because of the issues that was or issues that were raised in these proceedings, Madam Chair. And one of the issues really was whether or not there was an enabling law, and it's very clear during the previous hearings, Madam Chair. Kaya nga, Madam Chair. so dapat, wag na natin pangunahan yung totoong lawmaking body. Dapat ang Congress ang maglabas ng batas kung saan yung patakaran na nagsasaayos nung tamang proseso ng PI ay nakatakda. Wag naman pangunahan na kagad ng COMELEC dahil hindi nga sapat yung batas. Paulit-ulit na sinabi sa atin yon. Yes, Senator Risa, please. Salamat, Madam Chair. At kahit po kasi yung pag-issue ng Resolution 10650, Chair Garcia, reflection po yon na nagbago ang tingin ng COMELEC doon sa mga sinabi ng or in-issue ng mga desisyon ng Korte Suprema. Kanina, Madam Chair, sinabi ng Chair Garcia na wala silang alam doon sa turnaround ng interpretasyon ng COMELEC sa Santiago. Wala silang alam dun sa pag-issue ng 10650. Bakit po wala kayong alam dun sa turnaround na yon, Chair? Madam Chair, dahil yung inyong lingkod po was not yet at the Commission in 2020. Kung ganun po, what about mga signatory sa COMELEC Resolution 10650, Commissioners Marlon S. Casquejo at Socorro B. Inting? Pwede ko po ba silang tanungin, Madam Chair, what prompted that turnaround from the institutional memory and position of the COMELEC? Madam Chair, Commissioner Marlon Casquejo and Commissioner Socorro Inting po, they are not around. And perhaps Why are they not around? Madam Chair, I understand, Chair, they were invited, and I thought they had confirmed attendance. they are attending the observation mission po sa Indonesia for the Indonesian
presidential election, Madam Chair. Okay. But dahil napaka-importante din po nitong ating investigasyon, posible ba within the space of this morning or day's hearing, Madam Chair, maimbita sina Commissioner Casquejo at Inting kahit online sa ating embahada o konsulado sa Indonesia, kahit sagutin itong isang pero palagay ko po, Madam Chair, importanteng tanong na ito. Kasi parang may history na ang COMELEC, nire-respeto ang desisyon ng Supreme Court sa usaping ito, pero biglang nung 2020, nag-160-degree turn tapos nakapag-issue nga ng 10650. Yes, Madam Chair, we are going to immediately communicate to the two commissioners just in case po na hindi sila uma-attend sa isang event in Indonesia. We will definitely inform the committee regarding the request of the Honorable Senator. Maraming salamat po, Thank you very Chair. much. Yes, Madam Chair. Makalintal is raising his hand. Let's keep it short. We have, we're only at the submission of documents and we have quite a few other subjects to cover. Yes, Attorney Mac, Your please. Honor, Madam Chair, I just want to point out that indeed the COMELEC cannot act and should never act anymore on initiative. Patay na ang initiative sa ngayon kasi as stated by the Honorable Chair, there is already an injunction made by the Supreme Court. As a matter of fact, the Supreme Court said the COMELEC is permanently enjoined. Very clear ang sabi ng Supreme Court sa Santiago case. COMELEC should be permanently enjoined from entertaining or taking cognizance of any petition for initiative on amendments of the Constitution until a sufficient law have been validly enacted. To date, there is no valid law that has been enacted. Therefore, any act of the COMELEC on matters pertaining to initiative, even a review of old rules or regulations, should not be made. That will be ultra vires, that will be unauthorized, because there is a permanent injunction. Now, there is also this matter of right to privacy by some contributors or supporters of the initiative. I think the right of privacy cannot be invoked by these supporters or contributors because they have signed as part of the initiative. They were proponents, they were contributors. And what did they state in the proposition that they have signed? They stated, among others, that we fully understand the proposition which were explained to us in our own dialect, and we are aware of its advantages as well as its consequences and effects as we have read the full text and contents thereof. Therefore, if the matter of if they would be asked to reveal their names as contributors, then they could not escape that particular liability because they themselves admitted that they are well aware of the consequences and effects of signing a petition for this initiative. Kaya itong initiative, siguro pwede nang ilibing sa limot muna sapagkat marami pang dapat na ayusin ang ating mga mababatas. Thank you very much, Maraming Attorney Mac, for reminding us that, in fact, an injunction is contained in the Santiago ruling, which we should Permanent honor to the injunction. present day. Yes, Attorney Abisado, what was that? Just a very quick reply from Pirma, Madam Chair. With all due respect to my idol, Attorney Rolly Makalintal, and also the good Chairman and the Commissioners of the COMELEC, it is Pirma's constitutional right to push for people's initiative. Not even the COMELEC, with all due respect, can kill that right. And the persons, our contributors, are not proponents. So they are not covered by the signature form that was read by Attorney Makalintal. Yun lang po, maraming salamat. Madam Chair. Yes, Senator Risa, please. Thank you, Madam Chair. Further to Attorney Makalintal's point, donors should reveal themselves. Unless talagang iba ang funder, unless iba yung tiga-pirma. No? So just for the record, Madam Chair. May I continue my Yes, questions to and Chair Garcia? I would, oh, so sorry. I That's would all right, also Madam Chair. like to offer the Senate's protection through an executive session, perhaps,
or even a witness protection possibility. We have done this before for whistleblowers and such, and we are perfectly happy to do the same for your donors. Madam Chair, thank you. May I continue my questions to Chair Garcia? Yes, Madam Chair. If the question is not mission of documents, can we carry on later? Yes, Madam Chair. Thank you. Okay, thank you very much. I'd just like to put this aside. We thank the SEC. Your representatives are here, I believe. And we are given to understand that, in fact, PIRMA no longer exists as of February 10, 2004. Is that correct? Yes, Madam Chair. Their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. So when was this, in fact, registered? The PIRMA was registered or incorporated on March 12, 1997, Madam Chair. So from 1997 to the date that you revoked their incorporation in 2004, I understand that the reglementary requirements, the documents that are repertorial requirements were not submitted. Is that correct? And for that reason, you therefore revoked its incorporation? Yes, Madam Chair. Since the time of their incorporation, they have not submitted any reportorial requirements with the SEC based on our records. Who do you have as the directors of this corporation, please? Yes, you have Mr. Pedrosa, I understand, Policarpio. Is that what, am I reading properly here? Yes, Madam Chair. Mr. Alberto Pedrosa, Mr. Alfonso Policarpio, Yes. Ms. Eliza Salapantan, Mr. Horacio Montefrio, and Ms. Carmen Pedrosa. Yes, and they have never reported or updated their documents with the SEC. Yes, Madam Chair. What we only have are their articles of incorporation and bylaws that they submitted at the time of their incorporation. The name of Mr. Noel Oñate does not occur? None, Madam Chair, at the time of their incorporation. The name of the attorney, Anthony Abad, does not occur? None, Madam Chair. Nor is counsel, Ghana Incorporated, Ghana and Partners in any of the listings. Is that correct? Yes, Madam Chair, none. I understand. Okay, thank you very much. Mr. Oñate, please, and the rest who have come as representatives of PIRMA, what is your participation in this non-existent corporation? Madam Chair, with regards to the corporate registration of PIRMA, may we inform the committee that we made submissions in the online portal of the SEC updating the email and the contact persons. And after that, we are expecting a reply, hopefully giving us a schedule. Kailan po yun, Attorney Abisado? It was made through an email, Memorandum Circular 28 submission portal, Kailan nga? February, just this February, Madam Chair. So pagkatapos lang ng hearing. Kasi Yes, ang kukulit yes, ng mga Madam Chair, senador. because it took time for Mr. Oñate to speak with his former associates in PIRMA, and we are, as soon as we are given the go signal You with are the going assessment. to update the website of a corporation that has not been in existence for 20 years. You are correct, Madam Chair, but the process Wala na is, to. Multo na to. the process is, Madam Chair, Wala we nang submit, pirma, 20 anyos na. Ano pa pagpipilitan natin dito? that will lead to the filing of a petition for reinstatement once we were able to comply with the requirements and the payment of the penalties. That is our expectation from the SEC, Madam Chair, based on the rules of the SEC. Thank you. Tama po ba yun? Pagkatapos ng 2 dekada na hindi nagsasubmit ng anumang papel, buhay pa yung korporasyon? Ma'am, the proper process is they should have filed a petition to lift the order of revocation and not submit any the compliance for MC28 that was been mentioning by Attorney Abisado. So, Attorney Because the- Abisado, I think the SEC is questioning your legal competence. No, not really.
Madam Chair, we cannot file a petition for reinstatement unless we update through this portal. Online submissions lang po lahat sa SEC. So we started updating. The next stage would be to submit the names, the new directors of PIRMA. You should be warned. Huwag mong tuturuan ng SEC ng trabaho nila. Baka mas hindi po. ma-trouble tayo nito. Hindi po, never Baka my intention, ilibing na Madam yung Chair. pirma na yan. Hindi Patay po. na nga, lilibing Naghihintay pa. nga ho kami, nakikiusap kami, naghihintay kami na hopefully mapagbigyan at mabigyan ho kami ng assessment of the penalties which would allow us, once we pay, which would allow us to file a petition for reinstatement. Yun Madam lang po. Chair? Madam Chair? Yes, Senator Binay. Hindi, naguguluhan lang ho ako, Attorney Abisado, dun sa timeline nyo eh. Nag-initiate kayo ng People's Initiative, pero hindi pa pala ayos yung documentation ng pirma nyo. Di ba dapat nag-due diligence muna kayo kung talagang may entity na pirma? Baka naman last minute lang to pahabol. May nakaalala na may pirma dati. At saka, kilalagkad na lang si Mr. Oñate na napakabait nag-volunteer na rin. Di ba, Madam Ganun Chair? ba yun? If pirma Ang does gulo not- ba't walang Senator papel Binay. Diba, walang korporasyon, walang papel, walang resibo. Ano ba to? Lahat kababalagan? Hindi. So, ang tanong, if PIRMA does not exist, it does not exist dahil wala na, revoked na siya by the SEC. So, sino yung entity na nag-initiate na itong People's Initiative? Madam Chair, Senator Binay, to answer your question, totoo po yung observations ninyo. When we check the status of PIRMA, we knew na canceled na po yung registration. And we also knew that it would take a while bago po kami makapag-file ng petition for reinstatement. When we checked the rules, we Kaya found nga, out that pero for purposes of a PI, Senator Marcos, Yes, Attorney it's only a Abisado. registered voter that is required to file for People's Initiative. And we are hoping by the time we file the petition, baka nga po umabot na kami doon sa part na makapagbayad na ho kami ng... Hindi sana, ng, hindi na ninyo ginamit yung pirma. Yung mga individual names na lang ang dinatag. People naman ito eh. Basta may tao doon na nakapirma, ayos na yon. Ba't pa kinaladkad yung pirma? Bakit ginamit-gamit pa itong kalansay na korporasyon na patay na? We understand your observation, Madam Chair. Advocacy ho kasi ni Mr. Oñate ang Hindi ba PIRMA. He last started minute it lang? Parang 1997. nakaladkad na lang to ng last minute para may mukha, para may pangalan. Ganun ba yon? Hindi Kasi po. parang Mr. hindi naman- Oñate can answer, Madam Chair. Hindi, kasi parang nahuli lahat ng dokumento, hindi pa incorporated, biglaan to. Sino ba at bakit kayo nagmamadali? Sabi mo nga, dapat nagpetisyon pa, dapat nag-ayos muna sa SEC, dapat nagsabit na sangkatutak na dokumento para ma-revive yung korporasyon. Bakit minadali? Madam Chair, hindi po kami nagmadali. In fact, we want to clarify, wala ho kaming deadline. Our deadline is once we reach the minimum required by the COMELEC. Madam Chair? May Question. deadline po kayo yung January 30, 2 p.m. Nakalampas na kayo ng Madam ilang Chair? beses. Hindi, Okay, pwede matanong Senator lang ho Binay. yung COMELEC. Kasi di ba, ilang percent na ho yung nag-submit ng 3%? Based on the submitted certification that we submitted to this committee, Madam Chair, 211 po na legislative district out of the 253 And legislative out of, districts. and that 211, PIRMA yung nag-submit? Wala po kaming alam, Madam Chair, kung pirma yon sapagkat sa bawat municipal election officers and city election officers, Madam Chair, may nagdadala po, and then of course, yung proponent o yung tao ng proponent, kasama na po yung pangalan na na-mention po doon sa mismong signature sheets at saka signature form. Pero Chair, ang tanong, dahil doon sa Davao, sinabi po ng election officer na ang nagbigay daw yung mga abogado ng pirma. Tapos inako naman ng abogado ng pirma, sila daw yung legal counsel ng pirma. So, ano ang nire-represent ng Gana Abisado? Nalilito na ako dito. Madam Since Chair. non-existent nga. Senator Yes, Binay. Chair Garcia, is it possible for you to submit to the committee yung 211, kung sino yung nag-submit? Yes, Madam Chair, the certifications, all the certifications were submitted to this committee. Nandun din po yung mga names kung sino ang nagpa-receive sa Commission on Election sa bawat local COMELEC namin.
Yes, thank you very much, Chairman Garcia. We will await Madam that Chair. submission as well. Yes, Senator Risa. Since Chair Garcia is on board again, if I could ask my next question to him. Sige, Salamat, Madam hihirit Chair. na lang ako for the last documentary submission Yes, Madam Chair. from the past hearing, and that was for the BIR to submit whatever they had on record. And apparently, nothing is on record. Perhaps you can help us with Mr. Oñate's ITR, baka nandun sa kanyang gastusin. Ma'am, if they can provide us the names of the donors, we can search for the information asked by the committee. Si Mr. Oñate naman narito at buong-buo naman yung pangalan niya, baka naman matulungan ninyo kami sa kanyang mga gastusin. Unfortunately, ma'am, kasi meron tayong yung section 270 under the tax code. The BIR can be penalized if we share any information in any returns filed by a taxpayer po. Okay, so Unless may consent po na willing sila po na. ayan ang hihingin natin kay Mr. Oñate. Okay, ma'am. Oh, sige, salamat. Palibasa siya na rin na nag-volunteer. Baka tuloy-tuloy na niya i-volunteer. Maraming salamat po. Senator Risa, please. Kamanak, Madam Chair. Back to Chair Garcia po. Sinabi niyo po nung nandito kayo nung unang hearing na ang daming issues sa fake PI na to at hindi niyo po alam paano i-address. Klarong-klaro yung dahilan, kulang ng enabling law at inamin niyo mismo na kulang din yung rules. Kaya po ninyo isinuspinde yung pag-apply nun, paggamit nun. So, tama po ba, Chair Garcia, sa ngayon na wala ngang batas para habulin ng COMELEC yung mga bumibili ng pirma di umano para sa People's Initiative? Madam Chair, yes. During our last hearing, before the hearing in Davao, the COMELEC said that if we are going to read the Omnibus Election Code po, lumalabas po, Madam Chair, na wala pa po tayong pumapasok na election period at dahil po wala pa election period, wala pa po yung kapangyarihan ng COMELEC to punish for violation of the election law. Ngayon po, ang pinakamalapit po na nakikita natin na violation kung sakaling gumamit ng public fund ay ang Republic Act 3019 ng ating pong Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang Republic Act 6730 ng Ethical Standard for Government Officials and Employees, ang Revised Penal Code, yung pong ating malversation of public fund, and such other provision of the Omnibus Election Code. At maaari po, kung sakasakali magkakaroon ng legislation, maisama po na maging kapangyarihan ng COMELEC yung pong pag-punish naman ng acts committed katulad po dito sa People's Initiative, because there is a principle in law that there is no crime if there is no law punishing it. Ang tawag po natin doon nullium crimen nulla pena sine lege. If there is no crime, there is no, so that act cannot be punished if there is no law. Yun po yung hinihintay po ng Commission on Election. Hindi po nakasama, Madam Chair, yung paghingi o pagkuha ng signatures in a pirma petition. O pagkuha ng mga pirma in a PI for monetary consideration, yung pagbayad para dito o pagbili ng pirma ng ating mga mamamayan. Tama po kayo, Madam Botante. Chair. Tama And po kayo. yung sinabi nyo nga po, Chair, na kung may maipasa na ang legislature. So, sinasabi nyo po na yun nga mismo ang trabaho namin sa legislature, gumawa ng batas na susundin naman o ipatutupad naman ng isang constitutional body tulad ng COMELEC. Tama po, Madam Chair. At yun po yung kadahilanan kung bakit mukhang kakailanganin din po ng amendment talaga ng Republic Act 6735. Salamat, Chair. At kung ganon, yung trabaho namin, gumawa ng batas na kayo ang magpapatupad. So ang trabaho nyo naman ng COMELEC is to administer and enforce election laws, not at any time to create them out of thin air. Tama po, Madam Chair. And yun po yung kadahilanan kung bakit yung po mga kakulangan sa aming pong guidelines ay hindi namin basta pwedeng ilagay kahit pasabihin natin for specificity purposes sapagkat we cannot rise above the source. So dapat po muna merong batas na ipapatupad po ng Commission on Elections. Opo. So ang isang lupon ng guidelines ng COMELEC ay hindi katumbas ng isang batas. Sabi niyo nga po, guidelines cannot rise above their source. Isang batas, lalo na kung wala pang source
kung wala pang sapat na batas na sabi nyo nga po, kami po sa lehislatura ang maglilikha noon? Tama po kay Madam Chair. Yun po yung kadahilan na punot dulo ng suspension ng komisyon ng rules at lahat ng proceedings patungkol sa People's Initiative. Salamat po. At sa mga ganong pananalita na punot dulo. Sa Lambino versus Comelec naman po, the court reiterated this following statement. It is a fundamental principle that the Constitution can only be revised or amended in the manner prescribed by the instrument itself, and that any attempt to revise a Constitution in a manner other than the one provided in the instrument is almost invariably treated as extra-constitutional and revolutionary. Sang-ayon po ba kayo dito? Ay, opo, Madam Chair. At in fact po, dun sa nasite niyo po na Lambino versus Comelec at Santiago versus Comelec, yung dalawang petitions po na yon, nagkaroon na po ng formal petition sa Comelec. Sa kasalukuyan po talaga, Madam Chair, bago po kami nag-suspend, in all fairness to the Commission, wala pa pong kahit isang formal na petition na nakafile sa Commission election. Therefore po, kung sakali lang po dumating sana noon, bago kami nag-suspend yung formal na petition, tsaka po namin i-apply lahat. Yun na pag-usapan natin dito po sa pagdinig ng komite ng Senado po. At kung nangyari po yun, Chair, na may formal petition na nakarating sa inyo bago nyo sinuspinde yung application ng rules o guidelines, still, would you agree, and today, before this committee, would you agree that public officers and government instrumentalities should exercise only those powers and functions granted them by law? Madam Chair, Your Honors, although I do not want to bind the members of the other members of the Commission, but as far as this representation is concerned, when the Comelec determines sufficiency and form and substance, then the determination of sufficiency may come to the determination as to whether 6735 is the valid enabling law in accordance with Article 17, Section 2 of the Constitution. Pero sabi niyo po, you don't want to bind the other members of the commission. Pero kayo po yung chair. So, kayo po yung kumbaga pinaka-authoritative voice na papanggigan namin. Kung isa lang nga na miyembro ng Comelec ang pwede namin itanong sa ganitong hearing, kayo po talaga bilang chair. And I hope I'm not sensing a bit of a stepping back dun sa mga nauna nyo ng very definitive at satisfactory statements. Yung sinabi nyong you may pass on the form and substance, kasasabi nyo nga po ay wala pong sufficient na batas from which guidelines, valid guidelines, may emanate from the Comelec. Tama po kayo, Madam Chair. At in fact, kinakailangang reviewin naming mabuti. Ano ba talaga yung eksaktong sinabi sa Santiago? Ano ba talaga ang dahilan sa Lambino? Bakit despite the Santiago and despite the Lambino, nag-promulgate pa rin ang komisyon at that time ng Comelec Resolution 10650. So by finding the reason why, Madam Chair, and that will lead to the conclusion, we are now siding with the pronouncement that 6735 may indeed be an inadequate law. And therefore, our guidelines may likewise be inadequate and therefore even null and void, so to speak, simply because there is no IRR if there is no law, so to speak, Madam Chair. There is no law. It's not just so to speak. Or there is no sufficient law. I'm glad to hear, Madam Chair, the Chair concurring with the decisions of the Supreme Court. I didn't know that there was anything higher than the Supreme Court, not even the Comelec, sa ganitong mga usapin po. Kaya di ko rin maintindihan bakit kailangang aralin ulit yung Santiago when even Lambino did not revisit Santiago, or kung bakit kailangang i-revisit ang Lambino. Okay na po sana yung mga naunang sinabi ng Good Chair na tama lang na sinuspinde yung application ng guidelines dahil nga po, as the Chair also said herself at the beginning of this hearing, the continuation of this hearing, na nagsastand po ang Santiago, nagsastand po ang Lambino. As a last question at this point in time, Madam Chair, sa Chair, tama po ba, Mr. Chair, na imposible nang mag-conduct ng plebiscite ang Comelec dahil gaya ng sinabi nyo nung nakaraang hearing, wala nang oras o panahon, walang budget,
at walang administrative capacity, lalo na't malapit na ang 2025 elections. Tama po kayo, Madam Chair. Ang binagit po namin, yung period lang na pwede sana ay October of this year. Pero dahil nga sa nakasuspend ang rules, nakasuspend ang proceedings, at nagkakaroon ng ganitong klaseng pagdinig, mukha pong yung mismo October lang na yon, which will be the filing of the certificates of candidacy para sa national and local elections, ay hindi na rin kakayanin. Lalo po namin hindi kakayanin ang November at saka December, at lalo pong hindi namin kakayanin ang buong year ng 2025 to conduct a plebiscite. Ay, maraming salamat sa ating mahal na chairman ng COMELEC. Natuklasan na natin ang dahilan kung bakit